Sa gitna ng ingay ng mundo, mga reklamo, opinyon ng ibang tao, at emosyon, may iisang uri ng tao na tumatayo ng matatag. Ang taong hindi basta-basta natitinag. Hindi dahil manhid siya, kundi dahil marunong siyang kumilos na parang wala siyang iniindang bagyo. Ito ang sining ng Stoicism, ang kakayahang magpakakalma sa gitna ng gulo at manatiling buo kahit paulit-ulit na binabasag ng mundo. At sa pilosopiyang ito, walang mas matalas at mas praktikal magsalita kundi si Epictetus, isang dating alipin na naging maestro ng katatagan. Ngayong panahon na halos lahat ay triggered, reactive, at laging may opinyon, paano ka nga ba magiging stoic? Paano mo pipiliing kumilos na parang walang bumabagabag sa'yo kahit sa loob mo ay may unos? Isa sa mga pinakamahalagang aral ni Epictetus ay act as if nothing bothers you. Sa Tagalog, kumilos ka na para bang wala kang pinoproblema. Hindi ito nangangahulugang magpakamanhid, kundi ang magkaroon ng kakayahan na pamahalaan ang sarili sa kabila ng gulo at damdamin. Narito ang 18 prinsipyo ni Epictetus upang maipamuhay ito. Number 1. Alamin kung ano lang ang kaya mong kontrolin. May mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kontrolado mo ang iyong reaksyon, ang iyong opinyon, ang iyong desisyon, ang iyong kilos, ang iyong pananaw. Ang hindi mo kontrolado ay ang sinasabi o iniisip ng ibang tao, ang panahon, ang traffic, ang resulta ng mga bagay kahit pinaghirapan mo, ang nakaraan. Karamihan sa stress, inis at pagkadismaya natin ay nanggagaling sa pagpipilit nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin hawak. Ang Stoic ay hindi tumatakas sa problema. Pinipili lang niya kung anong laban ang karapat-dapat paglaanan ng enerhiya. Halimbawa, may taong nambash sa social media. Ang reaksyon ng karaniwang tao, magalit, manlaban, mapikon. Isipin mo na hindi mo kontrolado ang opinyon ng mga tao. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Resulta, panalo ka pa rin sa sarili mong katahimikan. Kapag malinaw sa'yo kung anong kontrolado mo, hindi ka basta-basta natitinag. Hindi mo inaaksaya ang lakas mo sa bagay na walang saysay. At doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan kapag hindi mo sinusubukang kontrolin ang mundo, kundi ang sarili mo. Number 2, ang opinyon ay mas nakasasakit kaysa sa pangyayari. Tandaan mo, hindi talaga ang pangyayari ang dahilan ng ating pagdurusa, kundi ang interpretasyon natin dito. Ang emosyon, takot, galit, sakit, pagkahiya, ay bunga ng iniisip nating kahulugan ng isang sitwasyon, hindi ng mismong sitwasyon. Isang pangyayari, iba't ibang reaksyon. Halimbawa, may lakad kayo, tapos umuulan, tapos nababadtrip ka, tapos ang kasama mo, walang pake. Parehong sitwasyon, di ba? Pero iba ang reaksyon. Kaya malinaw, ang pananaw mo ang nagpapabigat, hindi ang sitwasyon. Ang emosyon ay hindi automatic. Ikaw ang nagbibigay ng power sa isang salita, sa isang tingin, sa isang komento. At kung kaya mong baguhin ang pananaw mo, kaya mong baguhin ang nararamdaman mo. Ibig sabihin, kahit gaano kabigat ang sitwasyon, kung stoic ka mag-isip, hindi ka basta matitinag. Number 3. Pagsasanay sa pagbaliwala. Ang Stoic ay hindi umaasa sa swerte o sa ganda ng sitwasyon para maging panatag. Pinaghahandaan niya ang maaaring masamang mangyari. Hindi para matakot, kundi para ihanda ang isip at damdamin. Ito ang tinatawag na mental practice ng pagbaliwala. Hindi ito pagiging negatibo, ito'y pagiging handa. Hindi para ipagdasal ang malas, kundi para kapag dumating ito, hindi ka magugulat. Hindi ka mababasag. Halimbawa, gusto mong ma-promote. Pinagtrabahuhan mo. Pinaghusayan mo. Pero iniisip mo, paano kung hindi ako mapili? Paano kung may mas pinaburan? Paano kung hindi talaga ito para sa akin? Iniisip mo yan, hindi para mawalan ka ng gana, kundi para ihanda mo ang sarili mo emotionally. At kung hindi man mangyari, masasabi mo, alam ko na to, pero hindi ito katapusan. Move forward. Yan ang nasa isip mo. Kapag sanay ka sa posibilidad ng pagkatalo,
hindi ka na lubos na natatamaan. Karamihan sa sakit ng damdamin ay galing sa expectations na hindi natupad. Pero kung handa ka sa lahat, masaya kung maganda ang resulta at panatag kung hindi ka mapapahiya sa sarili mo. Ang Stoic ay hindi nagpapaapekto sa hindi inaasahan dahil pinaghahandaan niya ito bago pa mangyari. At kapag nasanay ka sa pagbaliwala sa mga bagay na wala kang kontrol, ang tibay ng loob mo ay hindi na matitinag. Number 4, disiplina sa isip. Huwag agad maniwala sa unang reaksyon. Karamihan sa atin, automatic ang reaksyon. May narinig kang masama, nag-init agad ang ulo. May nabasang comment, nasaktan agad ang ego. May nangyaring di mo gusto, nagalit, nalungkot, nainis. Pero ang Stoic, hindi basta naniniwala sa unang reaksyon. Bakit? Dahil ang unang reaksyon ay kadalasang emotional, hindi makatwiran. At kung palagi kang sunod-sunuran sa unang bugso ng damdamin, parang robot ka na kinukontrol ng emosyon mo. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na tamad ka. Ang unang reaksyon mo, syempre galit ka. Pero bago pa tuluyang sumiklab ang init ng ulo mo, ang Stoic mindset ay, totoo bang tamad ako? O baka naman opinion lang niya? May saysay bang patulan to? Sa pamamagitan ng mental pause, na-reframe mo ang sitwasyon. Hindi mo sinakal ang emosyon mo. Inilawan mo lang ito ng rason. Pag may naramdaman kang malakas na emosyon, huwag agad kumilos o magsalita. Maglagay ka ng mental gap, kahit 3 segundo lang. Kapag lagi kang sumusunod sa unang reaksyon, lagi kang talo. Pero kung marunong kang huminto, magtanong at magsuri bago magdesisyon, ikaw ang may hawak ng sarili mong desisyon. Ang Stoic ay hindi basta naniniwala sa nararamdaman niya. Pinagdududahan niya ito dahil alam niyang ang unang damdamin ay hindi laging totoo. At kung kaya mong disiplinahin ang isipan mo sa gitna ng emosyon, hawak mo na ang tunay na kapangyarihan. Number 5, magpakatino kahit may kaguluhan. Sa Stoicism, hindi dahilan ang gulo sa paligid para mawala ka sa sarili mo. Kahit may kaguluhan, may tensyon, may ingay, ang Stoic ay nananatiling kalmado. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil marunong siyang pumili ng tugon. Kaya niyang magpakatino kahit ang paligid niya ay wala sa ayos. Disiplina ito at hindi ito bigla ang natutunan. Pinagpapraktisan ito sa bawat araw na puno ng triggers. Halimbawa, nasa opisina ka, may nagkamali sa project mo, may sumisigaw, may nagtuturuan, may umiiyak pa. Karamihan, nagpapanik, nagkakagulo. Pero ikaw na may Stoic mindset, huminga ng malalim, tumahimik, tinitingnan ng facts, nag-isip. Kahit nasa gitna ng kaguluhan, kalmado ang pag-iisip mo. At sa gulo, ikaw ang pinakatinong tao sa kwarto. Doon nagsisimula ang respeto. Doon mo makikita ang tunay na leader, yung hindi sumasabay sa init ng ulo ng iba. Pag may tensyon o kaguluhan, huwag agad sumabay. Maging observer ka muna, hindi participant. Magpakita ka ng composure, kahit sa loob mo may kaba. Minsan, pagtahimik ang pinakamatapang mong hakbang. Dahil sa mundo natin ngayon, madaling mainis, madaling mapikon, madaling mawala sa sarili. Pero ang tunay na lakas ay hindi yung kayang sumigaw ng malakas, kundi yung kayang tumahimik ng buo. Kapag ikaw ang pinakatinong tao sa magulong kwarto, ikaw ang may kontrol. Hindi lang sa paligid, kundi sa sarili mo. Ang Stoic ay parang bato sa gitna ng baha, hindi natatangay. Habang ang lahat ay naguguluhan, ikaw ay malinaw mag-isip. Dahil ang gulo sa paligid ay hindi dahilan para mawala ang katahimikan sa loob mo. Number 6, igalang ang pananaw ng iba, pero huwag magpaapekto. Bilang isang Stoic, hindi mo trabaho ang baguhin ang pananaw ng lahat. May kanya-kanyang opinyon ang bawat tao at karapatan nila yon. Pero ang mahalaga, hindi mo dapat hayaan na ang pananaw nila ang magdikta ng kapayapaan mo. Pwede mong igalang ang opinyon nila nang hindi kinukuha yon bilang katotohanan mo. Pwede kang makinig nang hindi nagpapakain. Pwede kang magpakatatag nang hindi lumalaban. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na wala kang mararating dyan. Sayang ka. Hindi bagay sa'yo yan. Siyempre, ang karaniwan nating tugon ay masasaktan, magagalit, magpatunay. Pero ang Stoic,
tahimik lang. Bakit? Dahil alam niya na pananaw yan ng ibang tao. Hindi niya responsibilidad kung paano nila siya makita. Ginagalang niya ang opinyon ng iba bilang karapatan nila. Pero hindi niya pinapasok yon sa puso niya. Dahil alam niya kung sino siya. Kung ang damdamin mo ay nakadepende sa sinasabi ng iba, parang remote control ka na hawak nila. Pero kung kaya mong igalang sila nang hindi sumusuko sa opinyon nila, malaya ka, buo ka. Ang stoic ay hindi bastos, pero hindi rin madaling mabastos. Hindi siya palaban, pero hindi rin nagpapalamon. Iginagalang niya ang iba dahil una sa lahat, buo na siya sa sarili niya. Number 7, hindi emosyon ang kalaban, kundi ang pagpapaalipin dito. Hindi masama ang magkaroon ng emosyon. Natural na sa tao ang makaramdam ng galit, lungkot, kaba, selos, saya. Ang stoic ay hindi robot. Hindi siya bato. May damdamin din siya. Pero ang kaibahan, hindi siya alipin ng emosyon niya. Ang kalaban ay hindi ang damdamin mismo, kundi ang pagiging sunod-sunuran sa damdamin. Yung tipong kapag nagalit, sisigaw agad. Kapag nasaktan, susuko agad. Kapag nainis, magsasalita ng hindi iniisip. I-acknowledge mo ang emosyon mo. Hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo. Huwag kang magdesisyon habang bugso pa ang iyong emosyon. Dahil ang mga desisyon mong mula sa galit o takot, madalas pagsisisihan. Gamitin mo ang iyong emosyon bilang signal, hindi utos. Halimbawa, galit ka. Baka may kailangang ayusin. Pero hindi ibig sabihin, kailangan mong manigaw. Kung ang emosyon mo ang may hawak sa'yo, madali kang kontrolin ng tao, ng balita, ng opinyon, ng social media. Pero kung ikaw ang may hawak sa emosyon mo, wala kang takas, pero meron kang kapangyarihan. Ang stoic ay hindi umiwas sa damdamin. Inaangat niya ito. Ginagamit niya ang emosyon bilang paalala, hindi bilang amo. At sa paggawa nito, naabot niya ang katahimikan, kahit sa gitna ng emosyon. Number 8, pagtanggap. Mahalin mo ang iyong kapalaran. Hindi lang ito basta pagtanggap. Ito ay buong pusong pagkalinga sa kung ano man ang mangyari. Hindi lang, okay lang, kundi, salamat, ito ang ibinigay ng buhay. Kakampi ko to. Yan ang matatag na mindset. Ang stoic ay hindi lumalaban sa agos ng buhay. Sinasaayos niya ang sarili niya para makalangoy sa direksyon nito. At kahit minsan masakit, pangit, o hindi ayon sa plano, pinipili pa rin niyang mahalin ang mga pangyayaring yon. Kapag may nangyaring hindi ayon sa plano mo, huwag agad magreklamo. I-remind mo ang sarili mo na ang kontrolado mo ay iyong aksyon, hindi sa resulta. At kung ano man ang resulta, parte ito ng growth mo. Mahalin mo ang bawat pangyayari, maganda man o hindi. Sa tunay na buhay, hindi lahat ng gusto mo ay mangyayari. Pero kung kaya mong tanggapin ang realidad at mahalin pa rin ang proseso, wala nang sitwasyon na lubos na makakabasag sa'yo. Hindi ka mananalo sa lahat, pero hindi ka rin kailanman matatalo. Ang stoic ay hindi lamang tumatanggap, nagpapasalamat siya. Hindi siya nakatali sa dapat ganito. Ang iniisip niya ay ganito ang nangyari, gawin ko itong kapaki-pakinabang. Tanggapin mo ang iyong kapalaran, hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil pinipili mong mahalin ito, kahit may lamat. Number 9, huwag mong hayaan ang panlabas na bagay na tukuyin ang halaga mo. Sa stoicism, ang tunay na halaga mo ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Hindi nakabase sa yaman mo, sa status, o sa achievements. Ang halaga mo ay nasa karakter mo. Kung paano ka mag-isip, paano ka magdesisyon, paano ka tumindig sa gitna ng gulo. Doon nasusukat ang tunay na pagkatao. Kapag ibinase mo ang halaga mo sa panlabas, gaganda lang ang pakiramdam mo pag may papuri. Mababasag ka kapag may batikos. Magiging alipin ka ng validation. Pero kapag binalik mo ang halaga mo sa loob, doon ka nagiging totoo at malaya. Halimbawa, nakita mo sa social media na may bagong kotse ang kamag-anak mo, may award ang kaklase mo, may business na si kababata, tapos ikaw, tahimik lang, walang maraming likes, walang medalya. Tandaan mo, ang panlabas na bagay ay panandalian. Ang karakter mo ay pangmatagalan. Hindi nila sukatan ang sukatan mo.
Magkaiba kayo ng sukatan. Magkaiba kayo ng standards. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay nakadepende sa labas, madali kang mabasag ng mundo. Pero kung matibay ang pundasyon mo sa loob, walang panlabas na bagay ang makakapagpabagsak sa'yo. Ang Stoic ay hindi humuhugot ng halaga mula sa mundo. Siya mismo ang pinagmumulan ng sariling dignidad. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili dahil alam niya kung sino siya kahit walang nakakakita. Number 10, magpakatatag, hindi mapusok. May malaking pagkakaiba ang lakas sa init ng ulo. Ang tunay na tapang, ayon kay Epictetus, ay hindi yung marunong sumigaw o manindak, kundi yung kayang humawak ng damdamin sa gitna ng matitinding pagsubok. Ang mapusok, mabilis mag-react, pero ang matatag, marunong huminto, huminga, at magdesisyon ng may rason. Sa Stoicism, ang tunay na lakas ay nakaugat sa kontrol sa sarili. Halimbawa, may nanira sa'yo sa likod mo. Narinig mong sinabihan kang plastic, insecure, o hindi marunong. Ang unang instinct, sagutin, siraan pabalik, gumanti. Pero ang Stoic mindset, hindi kailangang ibaba ang sarili sa antas ng paninira dahil hindi ka alipin ng emosyon mo. Ikaw ang may hawak dito. Hindi pagiging mahina ang pananahimik. Kapangyarihan ito na pinipili mong hindi sayangin sa drama. Sa mundo ng puno ng kaguluhan, ego at init ng ulo, ang taong marunong manahimik ay parang bundok, hindi natitinag. Hindi siya kontrolado ng provocation, kundi ng sariling paninindigan. Ang Stoic ay matatag, pero hindi agresibo. Tahimik, pero hindi duwag. At sa oras ng pagsubok, hindi siya nagpapadala sa init. Pinipili niya ang dignidad. Number 11, alamin ang tunay mong tungkulin. Sa Stoicism, hindi lang mahalaga kung ano ang gusto mo sa buhay. Mas mahalaga kung sino ka dapat sa buhay. Ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay nagsisimula kapag malinaw sa'yo ang tungkulin mo. At kapag malinaw ang tungkulin mo, hindi ka basta-basta natitinag ng opinyon ng iba, ng pressure ng mundo, o ng takot sa pagkakamali. Ginagampanan mo kung ano ang tama, hindi kung ano ang uso. Halimbawa, kung ikaw ay magulang, tungkulin mong gabayan ang mga anak mo, hindi lamang pakainin. Kung ikaw ay guro, tungkulin mong magturo ng maintegridad, hindi lang pumasa ng estudyante. Tungkulin mong maging mabuting tao. Kapag ito ang basihan mo sa desisyon, hindi ka maliligaw. Hindi mo kailangan ng spotlight o validation sapagkat alam mo kung bakit ka kumikilos. Maraming tao ang busy pero hindi malinaw kung bakit sila busy. Maraming magaling pero walang direksyon. Kapag alam mo ang tungkulin mo, nagkakaroon ng lalim ang bawat galaw mo. At higit sa lahat, nagkakaroon ng saysay ang katahimikan mo. Ang Stoic ay hindi naliligaw kahit tahimik lang siyang naglalakad. Dahil hindi lang siya basta gumagalaw, may direksyon siya. At ang direksyong yon ay hindi dikta ng mundo, kundi tungkulin ng puso. Number 12, pagsasawalang tibo bilang lakas. Sa panahon ngayon, parang paligsahan ng ingay. Kung sino ang malakas magsalita, kung sino ang may pinakamalakas na opinyon, siya raw ang may punto. Pero sa Stoicism, hindi palakasan ng boses ang sukatan ng lakas. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manahimik kahit kaya mong sumagot. Ang tunay na wisdom ay nasa pakikinig, hindi sa pagpapakita ng talino. Ang Stoic ay hindi tahimik dahil wala siyang alam. Tahimik siya dahil kaya niyang kontrolin ang sarili. Halimbawa, may taong nambastos sa'yo online, nag-comment ng masakit, nagparinig, nagpakalat ng chismis. Gusto mong sumagot, gusto mong patunayan na mali sila, gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Ang pananahimik sa ganitong kaso ay hindi kahinaan, kundi respeto mo sa sarili mong kapayapaan. Piliin mo ang katahimikan, lalo na sa tensyonadong sitwasyon. Minsan, ang hindi pagsagot, ang pinakamalakas na sagot. Sa katahimikan, nakakalinaw ka. Doon mo maririnig ang tunay mong isip, hindi lang ang bugso ng damdamin. At habang ang iba ay abala sa paglalaban, ikaw ay abala sa pagpapaunlad ng sarili nang hindi kailangang ipagsigawan. Ang Stoic ay hindi laging may sagot, pero lagi siyang may dignidad. Tahimik siya, hindi dahil takot siya. Tahimik siya dahil matatag siya. Ang pagsasawalang tibo ay hindi pag-urong,
Ito ay disiplina, karunungan, at lakas na bihira sa maingay na mundo. Number 13. Ang katahimikan ay uri ng karunungan. Sa mundo ng Stoicism, hindi kung sino ang madaldal ang matalino, kundi kung sino ang marunong makinig, magmuni, at manahimik. Ang katahimikan ay hindi lang kawalan ng salita. Ito ay space para sa pagninilay, pag-intindi, at paglago. Ang tunay na matalino ay hindi nauubusan ng sasabihin, pero marunong mamili kung kailan kailangan. Alam niyang ang katahimikan ay hindi bakante, kundi buo. Hindi mahina, kundi malalim. I-practice mo ang intentional silence. Maglaan ka ng oras araw-araw para manahimik at mag-reflect. Kahit 5 o 10 minuto lang. Huwag sabayang sumagot habang may kausap. Makinig ka muna ng buo. Gawin mo itong ugali dahil sa mundo ng ingay at opinion overload, ang tahimik ay hindi na pag-iiwanan. Siya ang tunay na nakakaintindi. Sa katahimikan mo maririnig ang boses ng rason, ng konsensya, ng prinsipyo. At minsan, ang hindi mo sinabi, ang pinakamatalinong sinabi mo. Ang Stoic ay hindi lang tahimik, kundi mapanlikha sa katahimikan. Hindi siya pala sagot, pero kapag nagsalita, may saysay. At habang ang iba ay naghanap ng lakas sa dami ng sinasabi, ang Stoic ay nakakatagpo ng kapangyarihan sa pananatiling kalmado. Dahil sa dulo, ang tunay na karunungan ay hindi laging naririnig. Minsan, mararamdaman mo lang ito sa tahimik na presensya. Number 14. Panandalian lang ang emosyon, pero permanente ang epekto ng kilos. Lahat tayo ay nakakaramdam ng galit, lungkot, inggit, takot, kilig, kaba. Normal lang yan, tao tayo. Pero ang emosyon ay parang alon. Biglang dumarating, malakas sa simula, pero humuhu pa rin. Ang problema, minsan kumikilos tayo habang nasa gitna pa tayo ng alon. At kapag hinayaan mong ang bugso ng damdamin ang magdikta ng kilos, maaari kang makasira ng relasyon, makapagbitaw ng salitang hindi na mababawi, o makagawa ng desisyong pagsisisihan mo habang buhay. Halimbawa, galit ka sa kaibigan mo, naramdaman mong pinagkakaisahan ka, umiinit ng ulo mo, gusto mong mag-send ng mahabang rant, gusto mong i-post sa social media, gusto mong i-drop siya. Pero ang tanong ko sa'yo, ito ba ang desisyon ng galit mo o ng pagkatao mo? Kasi kung magdesisyon ka habang galit ka, madalas pagsisisihan mo kapag malamig na ang ulo mo. Hindi mo laging kontrolado ang nararamdaman mo, pero kontrolado mo ang ginagawa mo. At sa bawat pagpili ng pagkilos ng may kontrol, lumalakas ang loob mo, tumitibay ang pagkatao mo, at lumilinaw ang direksyon ng buhay mo. Ang Stoic ay hindi bato. Nakakaramdam din siya, pero hindi niya hinahayaan na ang emosyon ang magmaneho ng buhay niya. Kumikilos siya ng may kabuuang awareness dahil alam niya ang kilos ay laging mas malakas kaysa damdamin. At ang responsableng pagkilos ay anyo ng tunay na kalayaan. Number 15, magsanay araw-araw sa disiplina. Ang disiplina ay parang kaalaman. Hindi siya lumalakas sa isang araw, kundi sa araw-araw na pagsasanay. Sa Stoicism, hindi sapat ang motivation dahil ang motivation ay parang emosyon din. Dumarating at nawawala. Pero ang disiplina, kahit pagod ka, kahit bad mood ka, kahit walang nanonood, kumikilos ka pa rin. Dahil ang disiplina ay pagpili ng tama, kahit ayaw ng pakiramdam mo. Halimbawa, gusto mong maging kalmado, gusto mong maging focused, gusto mong maging emotionally strong. Pero paano? Araw-araw mong pinipili ang pagkontrol sa sarili. Kapag naiinis ka, huminga ka muna. Kapag tinatamad ka, tumayo ka pa rin. Kapag walang sumusuporta, tinutuloy mo pa rin. Ganyan ang Stoic practice. Hindi one-time transformation, kundi lifetime habit. Dahil walang tunay na growth na biglaan. Lahat ng malalim, lahat ng totoo, dumaan sa mahabang proseso. At ang Stoic, hindi natitinag ng kabagalan. Basta tuloy-tuloy siya. Dahil alam niya kung sino siya ngayon ay resulta ng pinili niyang gawin araw-araw. Hindi minsan. Ang Stoic ay hindi lang nagbabasa ng prinsipyo. Isinasabuhay niya ito araw-araw. Maliit na hakbang, tahimik na commitment, walang drama. Pero sa dulo,
ang disiplina niya ang bumubuo sa tibay ng kanyang loob at galing ng kanyang buhay. Number 16, lahat ay pansamantala, masaya man o malungkot. Walang permanente sa buhay, kahit kaligayahan, kahit kalungkutan, kahit tagumpay o kabiguan. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pananaw ng Stoicism. Lahat ng bagay ay dumaraan. At kapag naunawaan mo ito, hindi ka masyadong nadadala ng tuwa o napapahamak sa lungkot. Kalmado ka dahil alam mong lahat ay bahagi lang ng pagdaloy ng buhay. Halimbawa, masaya ka ngayon, na-promote, may love life, maraming blessings. Pero sa Stoic mindset, hindi mo ito inaangkin ng sobra. Alam mong maaaring magbago, kaya pinapahalagahan mo ito, pero hindi ka nakakapit. Halimbawa, malungkot ka ngayon, iniwan ka, nabigo ka, nawalan, pero hindi mo ito tinatapusan. Alam mong lilipas din to, tulad ng bagyo, kaya hindi mo sinusukuan ang sarili mo. Practice non-attachment. Hindi ibig sabihin, wala kang pakialam. Ibig sabihin, hindi nakatali ang katahimikan mo sa kung anong meron o wala ka. Magsaya, oo. Malungkot, oo. Pero wag mong hayaan itong tukuyin ka. Dahil dito mo makakamit ang inner peace. Hindi dahil lagi kang masaya, kundi dahil hindi mo hinahayaan ang pagbabago ng mundo na gibain ang core mo. Ang Stoic ay parang bundok sa gitna ng nagbabagong panahon. Hindi siya nagpapadala sa bagyo, ni umaasa lang sa araw. Alam niyang lahat ay lilipas. At ayos lang yon. Ang Stoic ay hindi natutuwa ng sobra at hindi rin nadudurog ng husto dahil alam niyang sa dulo, ang lahat ay pansamantala. At sa gitna ng pagbabago, ang pinaka-importante ay kung paano ka manatiling totoo sa sarili. Number 17, kalayaan ay makakamtan sa sariling disiplina. Akala ng marami, ang kalayaan ay yung magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Pero sa Stoicism, ang tunay na kalayaan ay hindi tungkol sa external freedom, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang sarili mo. Dahil kung ang emosyon mo ang boss, kung ang impulse mo ang masusunod, alipin ka, hindi ng tao, kundi ng sarili mong damdamin. Pero kung marunong kang magdisiplina, kahit may tukso, kahit may galit, kahit may gulo, ikaw pa rin ang pumipili ng kilos mo. At yan ang tunay na kalayaan. Halimbawa, gusto mong sumigaw sa inis, gusto mong gumastos nang wala sa plano, gusto mong magpabaya, magtamad-tamaran, magwala. Pero pinili mong kumalma, pinili mong maghintay, pinili mong gawin ang tama. Hindi dahil may pumigil sa'yo, kundi dahil pinigilan mo ang sarili mo. At sa sandaling yon, mas malaya ka kaysa sa kahit sinong nagpakawala. Maraming taong akala'y malaya sila, pero kontrolado ng bisyo, ng galit, ng ego, ng takot. Pero ang Stoic, kahit nasa limitadong sitwasyon, kahit nasa harap ng pagsubok, malaya siya. Dahil master niya ang sarili niya. Ang disiplina ay hindi pangkulong. Ito ang susi sa tunay na kalayaan. Habang ang iba ay pinapaikot ng emosyon, ikaw ay lumalakad ng buo. May direksyon at may paninindigan. Dahil ang Stoic, sa bawat pagtanggi sa kagustuhang panandalian, ay unti-unting binubuo ang kalayaang pangmatagalan. Number 18, ang hindi mo kontrolado, hayaan mo na. Ang Stoicism ay nagsisimula sa isang simpleng tanong, kontrolado ko ba to? Dahil kung hindi mo kontrolado ang isang bagay, panahon man, opinyon ng iba, resulta ng isang sitwasyon, hindi mo dapat sirain ang sarili mo kakaisip dito. Hindi mo dapat ibigay ang kapayapaan mo sa isang bagay na wala ka namang hawak. Ang karunungan ay ang kakayahang malaman kung kailan lalaban at kailan bibitaw. Dahil dito nagsisimula ang kapayapaan. Kapag natutunan mong ihiwalay ang sarili mo sa bagay na wala kang hawak, hindi ka na alipin ng takot, ng stress, ng galit, o ng pagkabigo. Dahil hindi ang mundo ang binabago mo, kundi ang sarili mong reaksyon sa mundo. Ang Stoic ay hindi nagpapakain sa pag-aalala. Hindi dahil manhid siya, kundi dahil matalino siyang pumili kung saan niya ibubuhos ang lakas niya. At kung ang bagay ay wala sa kamay niya, hindi na niya hinahayaang sirain ito ang isip niya. Ang hindi mo kontrolado, hayaan mo na. At sa pagbitaw mo, doon mo matatagpuan ang tunay na lakas. Ang prinsipyo na Epictetus, na act as if nothing bothers you, ay hindi tungkol sa pagiging manhid,
Ito ay tungkol sa pagiging matibay, mapanuri, at mapanatag sa kabila ng emosyon. Sa pagsasabuhay ng mga prinsipyong ito, maaabot mo ang katahimikan ng isip at magiging malaya ka sa pagkaalipin sa emosyon. Kaya mo na bang ngumiti kahit may unos? Hindi dahil nagbibingi-bingihan ka sa sakit, kundi dahil marunong ka nang magpigil, mag-isip, at magpakatatag. Ito ang lakas na hindi kayang tapatan ng galit o sigaw, ang kakayahang maging kalmado sa gitna ng kaguluhan. At kung gusto mong tunay na umangat sa buhay, hindi sapat ang talino o tapang. Kailangan mo ng disiplina sa emosyon. Sa bawat prinsipyo na Epictetus, unti-unti mong mabubuo ang kakayahang mamuhay na hindi alipin ng damdamin, kundi may kontrol sa sarili at may kapayapaan ng loob. Hindi ito madali, pero bawat hakbang ay hakbang palapit sa isang mas matatag, mas tahimik, at mas makapangyarihang ikaw. Kaya sa susunod na mabigla ka, masaktan, o mainis, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talagang mag-react? O mas makapangyarihan ang katahimikan ko? Ang tunay na stoic, hindi kailangang sumigaw para marinig, dahil ang katahimikan niya, sigaw na ng karunungan.